Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sabi naman ni Ivory, napakasimple, dahil hindi lang ang pamilya nila ang nandito, dapat may ibang puwersa, sa madaling salita, may mga bagay na kinatatakutan nila. Tama ako, bagamat si Hyjin ay isang kapitan lamang noon, siya pa rin ang pinakamahalagang tao sa puwersa ng kalaban, at siya ay nanatili roon ng mahabang panahon. Sa makatuwid, may ilang bagay na maaaring hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan, ngunit palagi niyang maririnig ang tungkol sa mga ito. Siyempre, narinig na rin niya ang sitwasyon ng mga kaaway ng sarili niyang puwersa. Yan ang veteranong puwersa ng angkan ng demonyo. Kahit na ang mga lumang puwersa ay mas mahirap, sila ay, pagkatapos ng lahat, isang malaking sinaunang organisasyon na umiral sa angkan ng demonyo sa mahabang panahon, wala na ang mga sanga nito, nandoon pa rin ang mga ugat nito. Sa paglipas ng mga taon, kahit na ang aking dating kapangyarihan ay umunlad ng napakabilis, ito ay hindi isang napakalaki na nagpapakita sa lahat ng dako, ngunit isang napakababa. Ang dahilan ay palaging may mga panlabas na puwersa na naghihigpit sa kanila, kung sila ay masyadong halata, sila ay madaling matarget ng iba ng lantaran o patago. Sa kasong ito, hayagang lumalaban sa kanila ang 3,000 katao mula sa pamilya Pei, kung gayon, ano ang iisipin ng mga natatag na puwersa na kanilang kalaban? Nakangiting sabi ni Ivory. Natuwa si Hyjin dahil naunawaan niya, naiintindihan ko, maaaring hindi kumilos ang malalaking puwersang ito, ngunit kapag nakita nilang may paparating na humarap sa kanilang mga kaaway, nagbabago ang kanilang kumpiyansa. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay maaaring hindi nagpapahintulot sa kanila na tulungan tayo ng direkta, ngunit tiyak na makakatulong ito sa atin ng lihim na paghigpitan ang aking orihinal na kapangyarihan. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, iyon nga ang ibig niyang sabihin. Sa pag-iisip sa mga panahon ng kaguluhan ng 3 kaharian sa lupa, ang Cao Cao ay nangingibabaw sa isang panig at mayabang, bagaman malalim ang ugat ng Suchao forces sa Suchao, palagi silang nililimitahan ng terrain at nahihirapan silang maglunsad ng isang nakamamatay na hamon sa Cao Cao, karamihan sa kanila ay maaari lamang tumira sa isang sulok. Gayunpaman, alam din nila na ang sitwasyon ng bahagyang kapayapaan ay hindi iiral ng matagal, sa makatuwid, hanggat ang Cao Cao ay umuunlad ng higit at mas mabangis sa paglipas ng panahon, ang Suchao ay magiging mas malakas din habang lumilipas ang panahon, mahina, at tuluyang nilamon ng makapangyarihang puwersa ng Cao Cao. Sa ilalim ng gayong background, si Liu Bei, isang talunang general, ay nasa dulo ng kanyang lubad. Mula sa isang estratehikong pananaw, ang Liu Bei ay talagang walang halaga sa oras na iyon. Kung gusto mo ng sundalo, wala kang sundalo, kung gusto mo ng pera, wala kang pera, at wala ka ring garrison, sa kabaligtaran, kung nakikipagtulungan ka sa ganitong uri ng mga tao, kailangan ni Suchao na pumunta sa Liu Bei sa oras na iyon. Sa orihinal na kapaligiran ng Suchao, karamihan sa mga ministro ay hindi sumang-ayon sa alyansang ito para sa kadahilanang ito. Ngunit bakit sa wakas ay tinutulan ni Lu Su at King Wo ang lahat ng opinyon at piniling bumuo ng alyansa, at ipinahiram pa ang Jingzhou sa Liu Bei para sa kaunlaran? Ang tunay na dahilan ay ang kasalukuyang sitwasyon ng Han Sanchen. Kamukha niya si Liu Bei noon. Ang dating puwersa ay Suchao Force. Ang puwersa ng Cao Cao ay isa na ngayong cutting edge na puwersa, mabilis silang umuunlad at kontrolado ang pangkalahatang kalakaran. Alam ng itinatag na mga puwersa na ang oras ay magiging kanilang sariling lason, ngunit hindi nila ito malulutas sa kanilang sariling lakas ngayon. Sa makatuwid, maaari lamang nating piliin na maghintay. Han Sanchen, lumitaw ang variable na ito. Saka, kumpara sa Liu Bei,
ang Han Sanchen ay isang matabang bersyon ng Liu Bei. Hindi siya ang klase ng tao ni Liu Bei na binubugbog at tumatakbo, mayroon siyang sariling kakayahan, at nasakop na niya ang Yetian City, at ngayon ay handang makipagtulungan sa kanya ang pamilya Pei. Kaya, nang si Han Sanchen ay bumuo ng momentum na tulad nito, hindi na niya kailangang makipag-away sa mga Confucian scholar tulad ng ginawa ni Zhuge Liang, maaari niyang direktang bigyan sila ng sapat na lakas ng kumpiyansa sa kanyang piniling mga aksyon. Pagkatapos, si Han Sanchen ay maaaring umupo lamang dito at maghintay ng tuloy-tuloy para sa mga kaaway ng kaaway na suportahan siya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Han Sanchen na maging matuwid ang pamilya ng Pei at maisa publiko ito ng may kagalakan. Tulad ng mga tao sa sikat na tindahan, palagi silang nasa ilalim ng mataas na presyon mula sa sikat na tindahan, gusto man talaga nilang magrebelde, wala silang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Si Han Sanchen, bilang isang kilalang panauhin noong panahong iyon, ay nagbigay sa kanila ng sapat na lakas ng loob, kaya sila na hindi nang ahas sa wakas ay nag-ipon ng pinakamalakas na tapang at sumunod kay Han Sanchen upang maghimagsik. Natikman ni Han Sanchen ang tamis, at natural, sa ilalim ng parehong sitwasyon, handa si Han Sanchen na ulitin ang parehong trick. Na nagsasamantala at ayaw magpatuloy sa paglalaro. Pinuno, ito ay kahanga-hanga. Ito ay labis na kahanga-hanga, tumawa si Haijin. Ang tanga ng mga nasasakupan ko. Matalino ang ginawa ng pinuno ng alyansa, pero hindi talaga namalayan ng mga nasasakupan ko. Sa totoo lang, hindi namin nakita, ngunit ngayon na sinabi ito ni Mr. Han, sa tingin ko ay may katuturan, hindi napigilan ni Joe yung namapabuntong hininga. Sa katunayan, ang mga lumang puwersa ay tiyak na masasabik tungkol dito, at tiyak na tutulungan nila tayo ng palihim pagdating ng panahon, pagkatapos, sa kanilang tulong, kapag ang kaaway ay sumalakay sa atin ng maraming bilang, kailangan nilang mag-alala na ang kanilang home base ay mawawasak. Oo, ngumiti din si Cao Shen. Delikado ang paggalaw ng mga sundalo, parang napakadelikadong hakbang na ito, at baka mauwi pa ito sa isang malakas na welga, pero kung pag-iisipan mong mabuti, parang delikado, pero sa totoo lang, ito ay napakaligtas. Ito ay talagang isang matalinong hakbang, echoed din sabi ni Luo Yinger. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin sa kanyang mga tauhan, at sinabing, anong ginagawa ninyo sa paligid? Pumunta kayo dali, tuwang-tuwa ang mga lalaki at nagmamadaling tumakbo palabas. Sa oras na ito, sa sikat na tindahan, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpaplano, si Captain Guan at Commander Liu ay mayroon na ngayong isang tiyak na plano ng labanan. Kasabay nito, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid dito. Nagsimulang gumalaw ang lahat, gayunpaman, kung ito ay isang sikat na tindahan o Yetian City, sa katunayan, lahat sila ay mukhang napakatahimik sa labas sa sandaling ito, at ito ang eksaktong katahimikan na darating kapag darating ang bagyo. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw, ngunit wala pa ring masyadong paggalaw sa magkabilang panig. Ngunit sa lungsod, lahat ay abala. Pagkatapos ng hapunan ni Joe at ng iba pa, nagsimula silang gumawa ng ilang business plan sa pamumuno ni Luo Yinger. Peklat na kailangan upang bantayan ang pader ng lungsod, at si Haijin ay pumunta din upang pamunuan ang kanilang mga bagong tropa matapos malaman ang ilang paraan ng paggamot para sa nakakalason na dugo mula sa Han Sanchen. Biglang na sina Han Sanchen at Ivory na sobrang proud sa isa't isa. Gayunpaman, ang dalawang mag-asawa ay hindi idol masters pagkatapos ng lahat, matapos mabawi ang libro ng 8 desolations, dinala nila ang Xiao Tao sa mundo ng libro. Nangangailangan ng pagpapagaling si Han Sanchen, kahit na ginamit ng demonyong dragon ang sarili nito upang tulungan ang kanyang katawan na labanan ang nakamamatay na suntok, nakatulong pa ito sa pagbuti ng katawan ni Han Sanchen sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Han Sanchen ay talagang walang kinalaman. Ang kanyang katawan ay nasugatan pa rin, ngunit sa asensya ay dahil lamang sa ibang puwersa ang tumulong sa kanya na kumapit at kumapit. Kailangan pa niyang mag-adjust lalo na para sugpuin ang lakas ng demonyo. Kapag lumabas ang halimaw, napakalakas na ng demonyong enerhiya, kasabay ng kompletong pagsabog ng dugo ng dragon, masasabing napakadelikado na talaga ni Han Sanchen sa kanyang katawan ngayon. Ang katawan ni Han Sanchen ay puno ng demonyong enerhiya,
At ang dahilan kung bakit walang problema ay dahil pinipigilan ni Han Sanchen ang gininto ang katawan upang payagan ang halimaw na malayang dumating at umalis. Kapag ang kasalukuyang lakas ni Han Sanchen ay hindi kayang sugpuin ang gininto ang katawan, ang kapangyarihan ng gininto ang katawan ay agad na hindi mapipigilan, at hindi maiiwasang magkakaroon ng malaking alitan sa demonyong enerhiya sa katawan ni Han Sanchen. Sa panahong iyon, magiging isang malaking bomba na ang katawan ni Han Sanchen. Once na sumabog, hindi ka lang tuluyang sasabog, pati lahat ng nasa paligid mo ay mapapatay din. Gayunpaman, sa sitwasyong iyon, walang pagpipilian si Han Sanchen, putol man ang ngipin ay kailangan niyang kumapit ng pilit. Pagkatapos bumalik sa libro ng Langit Mundo, Han Sanchen orihinal na nais na tiisin ito para sa isang habang mas mahaba at maging banayad at magiliw sa Suyingxia. Kung tutusin, wala sa mundong ito ang mas kaakit-akit kaysa sa isang asawa at mga anak na nagtatalik. Ngunit nakakalungkot na pagpasok pa lang niya sa mundo ng Aklat ng Langit, si Suyingxia ay nagayos na ng isang silid para sa Xiao Tao, ngunit wala na pagkatapos nito, nagtago siya sa kwarto kasama si Xiao Tao at hindi lumabas, at pinaalis pa si Han Sanchen. Alam ni Han Sanchen na sabik si Suyingxia dahil gusto niya talagang makausap si Xiao Tao tungkol sa panguaks para mas matulungan niya ito. Ngunit alam ng kanyang asawa na dahil napagpasyahan niyang gawin ito, kahit gaano pa niya ito sabihin, wala itong saysay. Sa halip na humingi ng gulo doon, mas mabuting magtipid ng oras at lakas at alaga ang mabuti ang iyong katawan, sa ganitong paraan, hindi gaanong mag-aalala si Suyingxia at mas makakayanan niya ang counterattack na susunod na ilulunsad ng kalaban. Kaya naman, nagpasya ngayon si Han Sanchen na sugpuin ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan para mabawasan ang panganib ng pagsabog. Gawin mo lang kung ano ang nasa isip, ang absolutong prinsipyo ni Han Sanchen. Sinasamantala ang walang katapusang Zenki sa mundo ng Aklat ng Langit, ginamit muna ni Han Sanchen ang 5 elementong banal na bato, pinaandar ito, at hinigop ang malaking halaga ng Zenki bilang reserba. Pagkatapos, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay konektado sa pag-activate ng 5 elemento ng banal na bato. Sa ganitong paraan, ang hindi sapat na lakas sa iyong katawan ay mabisang mapupunan muli. Ito ay may napakahalagang kapital para sa sarili upang magamit laban sa masasamang espiritu. Nang pumasok ang kapangyarihan ni Han Sanchen sa kanyang katawan, hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng pagtutol mula sa napakalakas na enerhiya ng demonyo. Sa orihinal, si Han Sanchen ay ganap na handa at nagkaroon ng maraming kapangyarihan upang suportahan siya, ngunit ang Diyos ay hindi kasing husay ng tao. Matapos madikit ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan, biglang napagtanto ni Han Sanchen na niloko niya ang kanyang sarili. Kung ihahambing ang enerhiya ng demonyo sa orihinal na inaasahan ni Han Sanchen na ang kanyang kapangyarihan ay maaaring 0.5, ngunit sa katunayan, ang enerhiya ng demonyo ay maaaring 1, ngunit ang lakas ng Han Sanchen ay tiyak na ilang porsyento. Sa makatuwid, nang walang sapat na paghahanda, si Han Sanchen ay dumanas ng malaking kawalan ng sabay-sabay. Mabuting tao, lahat ng kapangyarihan ni Han Sanchen ay agad na nasira ng demonyong enerhiya na may napakalaking kalamangan. Alam na alam ni Han Sanchen na ngayong nagsimula na ang paghaharap. Tapos, walang pause. Walang tigil. Ang lahat ay may dalawang dulo lamang. Si Han Sanchen ang kumokontrol sa demonyong enerhiyang ito at pilit itong pinigilan. Pagkatapos, dahan-daang nakontrol ni Han Sanchen ang kanyang katawan. Maayos ang lahat. Ang Han Sanchen ay ganap na napigilan ng demonyong enerhiya, at ang makapangyarihan at magulong demonyong enerhiya sa wakas ay ganap na napuno ang katawan ni Han Sanchen na parang unggoy na walang tigre, na tumatakbong ligaw sa bundok. Sa huli, nawasak ang bundok at namatay ang mga tao. Damn it, sinong mag-aakalang nakaligtas ako sa pagkubkob ng napakaraming kaaway, ngunit hindi ko inaasahan na hindi iyon ang tunay na panganib, ang tunay na pinakamalaking panganib ay ang aking sarili. Kahit umatake ang kalaban, kaya mo itong labanan, kung hindi mo kayang talunin, pwede ka pang tumakas. Pero ang katawan ko naman, kung hindi ko kayang talunin, kailangan ko pa ring tiisin. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Han Sanchen sa depresyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Han Sanchen ay maaari lamang manindigan. Sa isang pangungusap, kung hindi mo kayang panindigan, kailangan mong panindigan.
Umaasa ako na ang 5 elemento ng banal na bato ay makakatulong na makayanan ito, at umaasa din ako na ang tunay na enerhiya sa mundo ng makalangit na aklat ay makakatulong sa akin na labanan ito. Bagamat nilinaw ng paggawa nito na medyo makonsensya si Han Sanchen sa pagdaraya sa bawang makalangit na aklat. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala na ito ay talagang nawala sa isang kisap mata, na nag-iwan kay Han Sanchen ng higit na isang uri ng kasamaan. Damn it, anyway, hindi ako niloko ng babaeng ito minsan o 2 beses. Ito ay ganap na normal para sa akin na dayin siya ng 1 beses o 2 beses. Sa makatuwid, ang mabuting kaibigan ay nagagawa sa pamamagitan ng panloloko sa isa't isa. Walang ganap na mali dito at ito ay ganap na naaayon sa pangunahing loika. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi magalang si Han Sanchen, direktang pinalaki niya ang pagpapasigla ng 5 elemento ng banal na bato, at pagkatapos ay galit na hinigop ang tunay na enerhiya sa mundo ng aklat ng langit na parang walang bayad. Sa wakas, parang ayaw niya ng pera, ipinadala niya lahat ng lakas sa katawan ni Han Sanchen. Sa madaling salita, si Han Sanchen ang tulman sa gitna, at napakatama ng kanyang posisyon, lahat ng iba pa ay natitira sa lakas ng demonyo at ang tunay na enerhiya sa mundo ng makalangit na mga aklat upang makipaglaban sa isa't isa. Anyway, ganyan talaga, mamatay man kayong dalawa o mabuhay ako ay wala sa akin. Middleman lang ako, wala akong kinikita. Anyway, yun ang naisip ko, at yun ang ginawa ko. Sa sandaling ito, isang malaking halaga ng zinki ang ibinuhos sa 5 elemento ng banal na bato ng Han Sanchen. Inisip na lang ng walang pag-aalinlang ang disipulo na may malakas na hangin sa kanilang mundo ng makalangit na mga aklat. Maraming tao pa nga ang tumakbo palabas para panoorin ang excitement sa kalituhan. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng makalangit na mga libro, ang temperatura at panahon ay inaasahan na maging napaka-stable at napakakaaya-aya. Hindi nila akalain na balang araw magaganap ang mga ganitong pagbabago dito, pero bukod kay Han Sanchen, may isang taong alam na alam ang mga nangyayari ngayon, hindi siya nagulat o nagulat man lang, at ang ilan sa kanila ay nabali lang ang kanyang mga bagang sa likod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!